Hello, nandito na naman ako. Pero bago ang lahat, paki-like na and share and subscribe my channel para updated po kayo. Yan guys, ikwento ko sa inyo guys yung ah, result sa aking medical. Kasi hindi sana ako pupunta doon magpa-laboratory kasi takot nga ako guys dahil nga 'di ba dati marami akong naranasan at ayoko na yung malalaman ko pa kung anong problema. Kaya yan guys, pero wala naman tayong magawa kasi nga gusto ng asawa ko na malaman kung ano na ang result lahat. Kasi hindi nga ako guys pumupunta sa doktor kasi ayoko nga na may malaman ako, ayoko yung ma-stress ako. Kaya yung ginawa ng asawa ko guys is pumunta siya sa sa doktor. Tapos sinabi niya na kailangan ma-check up ako dahil nga siyempre may kaedaran na tayo, 'di ba? At noong na ako, nagawan na niya ako ng appointment. So, kailangan talaga akong mag-absent sa trabaho ko. Pero ang sabi ko sa kanya, ay ayaw ko yung mag-absent. Agahan ko na lang magtrabaho doon sa client ko. Parang maaga din ako matapos. At sasabihin ko doon na ganito lang ako hanggang ganito lang akong oras dahil may appointment ako sa doktor. Ito na guys. So, sumama ako sa kanya. At yan, nung sabi ng doktor na kailangan ka malaboratory, sabi niya ganun sa akin. So yung asawa ko is lumabas siya guys kasi nga daw, yung tungkol daw sa mga sa mga babae lang daw yun. Kaya kaya pumunta ako doon, nung nandoon na kami. Siyempre ako na lang at saka sa doktor nag-usap kami at kailangan daw ako mag-pap smear. Buong buhay ko, hindi ko talaga nagawa yung pap smear na yan. Oo. Nagdalawang anak na lang ako, nagtanda na lang ako ng 57 years old. Hindi ko talaga nasubok yan nga magpa-pap smear. So, sabi ng doktor, kailangan na kita ng laboratory kasi 57 ka na, so kailangan natin malaman kung anong dapat natin gawin. Oo, ito ganyan. So, sabi niya kukuhaan kita ng blood test. So, kinuhaan niya ako ng blood test, pero bago ang lahat, gi-pap smear muna niya ako. Oo, nahihiya ako guys, siyempre sa atin naman kasi hindi naman pinipilit, 'di ba, kung ayaw mo. Kaya lang sabi naman mas mainam talaga na magpa-pap smear tayong mga babae. Oo, kasi hindi natin daw alam, sabi ng doktor, hindi daw natin alam na meron na pala tayong sakit doon sa may mga cancer na pala tayo na hindi natin malalaman. Oo, kaya kailangan daw tayo magpa-pap smear. So, nagpa-pap smear na ako noon, tapos ko na ako ng blood test. So, siyempre guys, pagkatapos noon, hindi ako nakuhaan agad ng dugo. Kasi, ganun talaga ako guys, na tuwing punta ko sa doktor at magpakuha ng blood test sa laboratory, hindi talaga di talaga makakuha sila ng dugo. Kaya takot na takot sila guys sa akin. Kaya sabi ko sa kanya na dito din ako noong 2 years ago, pero hindi din na sila nakakuha ng tubig, kaya dinaanan lang sa yung rubber gloves. Oo, nilagyan ng mainit na tubig at saka yun ang dinampal sa sa kamay ko. Yung sa ko ba, sa kamay ko nga, parang yung blood ko. Oo. Tapos, at saka yung ugat ko, yung parang lulubo yung ugat ko. Kasi wala talaga guys, para talagang nagtago yung ugat ko. Tapos, nung nakuhaan ako guys, so, tinawagan na naman ako sa doktor at saka nandun na yung result ko guys. At saka, naisip ko na, bakit kaya ako tinatawagan? Ako nang tinawagan, natatakot na naman ako dahil
baka may mga result na hindi maganda at kailangan talaga na akala ko urgent talaga guys. So nagpa-appointment naman ng asawa ko, nag-absenta naman ako sa trabaho ko, yung pangalawa kong trabaho, so pumunta na naman ako guys. Tapos ngayon yung nandoon na ako, yun, kasama na yung asawa ko. Siyempre, gusto din ng asawa ko na marinig niya kung anong result sa sa blood test ko, sa laboratory ko. So, yun na guys, binasa na lahat. Yung sa pancreas ko, okay lang daw. Yung iron ko, okay lang. Sa lungs ko, okay lang. Sa pap smear ko, okay lang siya. Sa awa naman ng Diyos. At saka sa diabetes ko, sa cholesterol ko, okay lang siya. At saka yung, kaya lang, tayo palang tao, meron pala tayong cancer. So, natakot na ako guys, kasi siyempre may marka doon na 4. Akala ko ano na yun. So, siyempre natakot na ako kung ano na yung number 4. So, kasi di ba may stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Kaya akala ko ano yun na yung 4. Kasi siyempre naman, di naman ako doktor. Siyempre hindi ko alam yun kung ano na yun siya. Nung nung sinabi sa akin ng doktor, binasa na niya lahat. Sabi niya, yung 4, hindi yun stage 4. Sabi niya, kasi yung tayo, may mga cancer tayo, sabi niya. O, tayong lahat. Kaya lang yun ako, meron akong number 4 sa cancer. Yung nag-grade yung cancer ko, pero number 4 lang siya. Hindi siya umabot ng 31. Yung mga 31, mahirap na daw yun. Kasi yun ang pinakamataas na. At saka yung 20, mataas na yun. Pero yung 4, wala daw yun. Parang isang tuldok lang daw yun. Oo, may puruhan pa daw yun na mawala. At saka siguro yung edad ko is mataas na. Saka na siya pero kaya sabi naman ng doktor, huwag kang mag-alala kasi yung number 4 is wala lang yan. Oo, kasi tayo lahat, meron tayong cancer. Lahat tayo may cancer. Walang tao na walang cancer. Oo. Kaya kaya yung sabi ko, kagaya ng breath test ko noon, yung breath test ko noon, kailangan ko ng mag-take ng yung gamot. Oo. Yung ko noon, yung kinuhaan ako ng breath test. Doon sa Pinas, wala naman sigurong breath test. Yung pinapaano ka sa supot, tapos yung hangin mo is nandoon sa supot, tapos sinicheck nila kung may kagaw ba. Dahil tayo may kagaw tayo, may good, may good tayo na yung kagaw yun sa Bisaya eh. Tsaka meron tayong, yung bad na kagaw. Oo. So, yun. Tapos nung na-result na yung bad kagaw ko, nainuman ako ng gamot ng antibiotic kasi lahat tayo may kagaw. Oh my good, may kagaw tayo. Tayo lahat may kagaw. Kaya lang yung kagaw ko siguro dahil naglilinis ako at saka hindi ako nagmamas, tsaka hindi ako nagla-gloves. Tapos siguro na ko yung mga kagaw-kagaw doon sa lilinisan ko. Kaya siguro yun. At saka parang nag-active siya. Kasi ang tao hindi daw pwede din walang kagaw. Pero may kagaw, mayroon tayong kagaw na hindi talaga siya mag-active. Oo, hindi talaga siya mag-active. Pero yung sa akin nag-active siya. Kaya gi-antibiotic ako for 7 days. Pag after that, kuhaan uli ako ng breath test. Oo. Kaya nung okay na siya, wala na guys. Oo, okay na siya. Yun, ganon talaga yung natin. Kasi may edad na kita. Tapos ako, sa awa naman ng Diyos, wala naman akong gimintin. Yung yung vitamin D ko is hindi siya mataas, hindi din siya mababa. Tamang-tama lang ya. Kaya kailangan ko na magpunta lang ako sa araw. Oo. At saka di na ko gi-advise na mag-take ng vitamins. Oo. Kahit ako guys dati yung iron ko is mababa. Oo. Hindi ako pinatake guys
hindi din kasi ano daw, at saka yung kahit yung blood test ko nga, yung ano ko nga, yung blood test ko nga doon na result yung ano ko, yung iron ko is mababa, pero hindi na ako pinapainom ng Payros kasi may edad na ako. Kasi pag iinom daw ako na may edad na, baka biglang tataas siya. Oo, kaya hindi na ako pinainom, guys. Kaya yun, yun ang kagandahan, din ako pinainom sa doktor. Hindi niya advisable kasi alam niya na hindi ako nagmi-maintain, wala akong maintain. Kasi nga guys, alam mo guys, kahit yung sa sinusitis ko, binibigyan ako ng gamot guys, hindi ko talaga uubusin yan. Oo, kasi alam mo, ayoko yung katawan ko is masanay. Oo, ayoko yung katawan ko is masanay sa gamot, kaya wala akong ano guys, yung giminti na, sa awa naman ng Diyos, wala akong giminti na gamot. Sa awa naman, wala talaga. Wala akong gimintin guys. Kaya yun, naawaan naman ako ng Panginoon. Oo guys, ang ganda ng result ko. At saka yun lang, kasi kaya nga napunta ako sa doktor, kaya gusto ng asawa ko na ipapintpan ako nga, dahil nga yung plima ko is hindi nanggaling dito sa dibdib ko. Yung plima ko is parang ano dito sa ilong ko, aling-nagnagan ko ang ano siya lumabas. Oo. Kaya parang pag nagblublo ako, hindi siya malabas. Hindi siya lumalabas. Kaya ang gawin ko na lang dito sa ilalim ko nilalabas, kasi makita mo talaga yung buo-buo. Kaya nag-take ako ng antibiotic noon, pero hindi ko rin natapos guys, kasi hindi nga ako sanay sa gamot. Para akong sinisikmura. Yun, sa awa naman ng Diyos, oo, naawaan din ako ng Panginoon. Siguro alam niya na marami pa akong tutulungan na mga anak ko at saka mga apo ko, dahil nga siyempre gusto ko rin na makatapos din silang pag-aaral guys. Oo. Kaya sabi ng doktor, kung anong ginagawa ko na pagkain, kaya ako, ayaw mo maniwala guys, kung mahilig kayo sa matamis, mahilig din kayo sa maalat, pantayan. Maniwala kayo sa akin guys, ganun lang yan, parang ano, mapantay yun. Mahilig ka sa maalat, mahilig ka din sa matamis, walang problema yun. Oo, di ba? At saka pag nagising ka, exercise lang kaunti, guys. Yun lang ang tip ko sa inyo. Kaya hindi ako tumaba, guys. Sa totoo lang. Kaya hindi ako tumaba, guys, dahil pagising ko talaga is nag-exercise ako agad. Oo. Yan ang tip ko sa inyo. Kaya dito na lang, guys. Paki-like na and share and subscribe my channel. At bye for now.